ng linggo. Alam niyo po bang ang linggo ang unang araw? Yeah, this is the first day of the week. Okay? Akala natin that's the last day of the week. That's the first day of the week. Yan po yung araw na kaya po naging araw ng pagtitipon ang linggo sapagkat yun po yung unang araw ng linggo nung mabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus. Kaya mula noon, naging kaugalian na ng mga mananampalataya kay Kristo na unang araw ng linggo, papupurihan natin ang Panginoon. Sa Old Testament po, actually sa Bible, o kaya sa Jewish calendar or days, hindi po Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ang kanilang tawag. Sa Hebrew po ay first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Yan po yung sa Hebrew. Kaya hindi po nila Lunes, Martes, Miyerkules. Yan po ay Roman calendar na yan. Hanggang ngayon, ganun din po ginagamit nila sa kanilang week. At ang seventh day is Sabbath day. Kaya Sabado is for the Lord. Pero tayo, Sunday is the first day for the Lord. Yeah? So yan po yung ating layunin. Kaya tayo nagkakatipon-tipon upang papurihan ang Panginoon at hayaan natin na siya muna ang mauna sa linggo natin. Amen? Siya muna ang mangusap sa linggo natin. Siya muna ang papurihan natin sapagkat alam natin na lahat ng bagay na ating iniuuna para sa Panginoon, ito'y pagpapalain ng Panginoon. Amen? Ngayong hapon po, nais ko pong mag-share patungkol sa katangian ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. At paring ito po ay basic sa atin. Ano po? Sapagkat lahat naman po tayo dito, tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Pero napakagandang alalahanin kung ano ang katangian ng isang tagasunod, isang tinatawag na Kristiyano, isang mananampalataya. Ano nga ba ang katangian o ano nga ba ang nangyari sa isang mananampalataya na nag-decide na masumunod sa Panginoon? Kanina po ay nagkukwenta ako. Ako pala ay more than 40 years na isang Kristiyano, no? At kinukwenta po yung aking year kasi tumanggap po ako sa Panginoon. High school pa ho ako noon eh. Sabi ko, inabot na pala ako ng 40 taon bilang isang mananampalataya, no? At palagay ko ang iba dito, ganun din, no? Pero parang kahapon lang. Parang nung isang taon lang ako nakakilala sa Panginoon, di ba? Minsan ganun ang ating karanasan. Minsan may panahon naman na parang napakatagal ko ng Kristiyano, no? Pero may karamitan at, malimit, parang, wow. Parang kailan lang yung sinuko ko yung aking buhay sa Panginoon. Nagdesisyon ako at tandang-tanda ko pa ang nakaraan. Ayan, parang magandang pananalita yun, ano? Na sa loob ng aking kulambo, nakakulambo ako noon, no? Ako'y lumuhod sa harapan ng Panginoon at sabi ko, Panginoon, nais ko pong sumunod sa inyo. And from that time on, ay wala akong ibang masasabi kundi ang Panginoon ay naging tapat sa buhay ko. Sino po ang makapagsasabi rito na ang Diyos ay naging tapat sa buhay po ninyo? Mula nung kayo ay nagkaroon ng desisyon na sumunod sa Panginoon. Amen? Ganyan po ang nagdi-decide na sumunod sa Panginoon. At yun po ang nais ko pong sabihin ngayon. Papaano nga ba o ano nga ba ang naging karanasan ng isang tagasunod, isang mananampalataya na nagdesisyong sumunod sa Panginoon? Marami po actually, at hindi po tayo matatapos ngayong hapon. Pero magbibigay po ako ng mga sumusunod, siguro mga 4, na karanasan ng isang mananampalataya at katangian ng isang mananampalataya na nagdesisyon
na sumunod sa Kanya. Unang-una po, ang isang tagasunod ni Kristo ay isang tao na nakatanggap. Sabihin nga po natin nakatanggap. Nakatanggap ng paanyaya na sumunod sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po tayo ang naging dahilan para sabihin natin, ako'y naging Kristiyano. Minsan sa buhay natin, ay nakaranas tayo ng encounter. Kasi kapag wala pong encounter o personal na experience ng karanasan kung sino si Jesus sa buhay natin, magiging isang religious obligation. Isang kaalamang pagsunod lang. Pero kung ikaw ay nakaranas ng encounter at paanyaya, at maalala ko po nung ako'y tumanggap sa Panginoon, ako po'y nasa estado na nagtatanong patungkol sa buhay. Nagtatanong kung bakit ganito ang aking pamilya. Nagtatanong kung bakit ganito ang buhay namin. Nagtatanong kung mamatay ako ngayon, saan ako pupunta? Nagtatanong kung may buhay ba sa kabila? Hindi po ba? Ano kaya ang pakiramdam kapag ikaw ay namatay? Hindi po ba? Maging kwan po kayo, maging honest po kayo. Minsan ganun yung tanong ko noon, totoo nga ba ang langit? Totoo nga ba ang Diyos? Saan ang Diyos? Saan siya? Dito sa aking kinatatayo ang buhay ngayon na parang walang direksyon, nanggaling sa isang pamilyang wasak, sira. Anong plano ng Panginoon? May plano nga ba ang Diyos sa akin? Yun yung mga tanong. At mula doon, sa encounter na yun, mula doon sa mga katanungang yun, nagkaroon ng inisyatibo ang Diyos para ipakilala niya ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig sa atin. Alam niyo po, tatandaan po natin ito kaya ito po yung inyong ipapanalangin at pananaligan sa mga mahal natin sa buhay. Hindi ka mamamatay sa mundong ito nang walang anumang karanasan na nangusap ang Panginoon sa iyo. Hindi ka mag-e-exit sa mundong ito nang hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para makilala mo siya. Gagawa at gagawa siya ng paraan para ipaliwanag, ipamalas, i-explain kung sino siya sa iyo, kung kinakailangan gamitin niya ang buwan, ang nature, ang creation, para maipakilala niya lang kung sino siya sa iyo, gagamitin niya yun. Sinabi po yan sa Romans chapter 1. Kaya nga may mga nagtatanong, paano yung mga nasa tribo, mga hindi inabutan ng ebanghelyo, ano kaya? May paraan ang Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Can you say amen? Mag-uusap siya at magbibigay siya ng paanyaya. Buhay ako, totoo ako, at nasa sa iyo kung mananampalataya ka sa akin. Pero dito sa Pilipinas, napakaraming kaparaanan kung paano magsalita ang Panginoon. At minsan kayo ay nakatanggap ng paanyayang iyon at salamat sa Diyos na kayo ay tumalima doon. Sabi nga sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, magsiparito kayo sa akin. Yun ang laging paanyaya ng Panginoon. Kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatan ng lubha, at kayo'y aking pagpapahigahin. Yun lagi ang invitasyon ng Panginoon. Hindi ko kayo pahihirapan, hindi kayo dapat magsakripisyo ng inyong buhay. Ang imbitasyon ko sa inyo ay lumapit kayo sa akin. Can you say amen? At yan ang laging gagawin ng Diyos, kahit sino at kahit anumang estado ng kanyang buhay. At alam niyo, ang napakaganda rito, yung salitang magsiparito kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, hindi lamang po ito minsanan. Ito'y palagian. Hindi lamang ito, minsan kang nakatanggap sa Panginoon, tama na. Hindi. Ang ipaanyaya rito ng Panginoon, lagi kayong lumapit sa akin. Lagi kayong pumarito sa akin.
kung kayo'y nabibigatan, kung kayo ay nangangailangan ng kapahingahan, laging ganyan ang imbitasyon ng Panginoon sa atin. Can you say amen? Ngayon, hindi lamang kayo iimbitahan ng walang gagawin. Iimbitahan kayo, sabi niya rito, para pagpahingahin. Pero sabi sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo po yung pamatok, di ba? Pag kayo po yung nasa probinsya, it's a yoke. At sa biblical times, dalawa ang baka na kanilang ginagamit pag-aararo. Hindi katulad sa atin, isang kalabaw lang, di ba? Pero dun sa Bible times, dalawa ho yun. Isang matandang baka at isang batang baka. So ibig sabihin, yung matanda, yun ang talagang expert na, no? Alam niya na kung anong kanyang gagawin. Pero, dapat may tinitrain siya na batang baka. Kasi, tatanda rin yung bakang yon, kakatayin, gagawing beef stick yun, no? Para, So, nagtitrain siya ng pangbata. So, ganon yun yung parang picture na pinipaint ni Jesus, no? Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoong Hesus, tuturuan kita kung paano lumakad sa buhay na ito. Bibigyan kita ng kapahingahan at the same time, tuturuan kita kung paano mamuhay sa mundong ito. Sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. So kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka pahihirapan ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Can you say amen? Nung nakakilala nga ako sa Panginoon, doon ko naranasan na, ganito pala. Hindi pala ako magpapakahirap para tanggapin ng Panginoon, kundi nagpakahirap na siya para makalakad ako ng magaan sa buhay na ito. Ganun pala yon. Na ang buhay hindi dapat of course, kinakailangan mong magtiyaga. Of course, kinakailangan mong gumawa ng magandang bagay, magkaroon ng effort. Pero yung effort na yon, hindi effort para ikaw ay maging kang tanggap-tanggap sa Panginoon. Yung effort na yon ay isang pamamaraan upang masilayan mo, maranasan mo. Ganito ang buhay, anak. Ganito ang magdidesisyon, anak. Ganito ang kung papaano ka magpatawad kung may mga nagkamali sa'yo. Ganito ang pagiging maamo. Ganito ang pagiging mapagpakumbaba. Sapagkat pag pinipili mo ang pamatok ko, sabi ng Panginoon, kagaanan ang magiging bunga nito. Kapag susundan mo ang aking prinsipyo, kapag tutularan mo ang aking paglakad, mararanasan mo na sa buhay, hindi ka dapat nabibigatan. Sapagkat nandun at tutulong ako sa iyo. Now, hindi ibig sabihin na magiging maayos ang buhay natin. Hindi natin sinasabi na walang pagsubok na mangyayari. Hindi natin sinasabing walang bagyong mangyayari. Mayroong bagyo. Kaya dapat nating ihanda ang ating sarili, mga kapatid. May mga bagay na ayaw mong mangyari, pero mangyayari yon. Pero ihahanda ka ng Panginoon bago pa man mangyari yon. Ihahanda niya ang puso mo, ihahanda niya ang kaisipan mo, ihahanda niya ang iyong pagtitiwala. Sapagkat malalampasan mo ang anumang uri ng pagsubok na dinadala mo sa buhay mo at sa pamilya mo o kahit sa sino pa man na iyong dinadala ngayon. Can you say amen? In fact, this afternoon, maaaring pumunta ka rito, may dala-dala kang kabigatan. Anong sabi ng Panginoon? Lumapit ka lang sa akin, anak. Kayang-kaya natin yan. Amen? Kaya nyo ba yan? Kaya nyo yan, sapagkat kaya ng Panginoon yung pagsubok na yan. Can you say amen? So, lagi kayong lumakad ayon sa paanyaya ng Panginoon. Every day will be a decision making. Actually, ito yung araw-araw na desisyon na, sige Panginoon, susunod ako ngayon. Sige Panginoon, magtitiwala ako sa inyo ngayon.
Hindi ako gagawa ng aking sariling kakayanan lang. Magtitiwala ako sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya. At minsan, mas mahirap magtiwala sa Panginoon at sa kanyang kabutihan kaysa mamroblema sa iyong pagsubok. Minsan parang mas madali na problemahin mo ang problema mo kaysa magtiwala ka at maging mapayapa sa Panginoon. Hindi po ba? Meron po bang katulad ko na gano'n? Mas madaling mamroblema kaysa... Di ba? Parang mas madaling mag-complain. Parang mas madaling maging, Pero minsan, ang milagro ng Panginoon ay dumarating sa panahon na kinakailangan maging mapagpasensya ka lang. Pasasaan ba't kikilos ang Panginoon sa iyong sitwasyon? Can you say amen? Maghintay ka lang sa tamang panahon. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po. May tendency po tayo na laging magmadali. Pero ang Panginoon, hindi kailanman nagmamadali. Alam niya kung ano magiging resulta. So, magtiwala lang po tayo at magpahinga. Alam niyo, kapag sinagot na ng Panginoon yung inyong pinapanalangin, marirealize nyo, napakarami akong oras na sinayang sa pamamroblema, sasagutin din pala ng Panginoon ang aking pinoproblema. Can you say amen? Minsan hindi ka tuloy nagkakatulog. Ayan, hina-high blood ko tuloy or ikaw ay nagkaka-insomnia. Sabi ng Panginoon, darating yan, masasagot yan, nagtitiwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa iyo? Naniniwala ka ba sa aking pangako? So kung naniniwala ka, yon, magtiwala ka lang. Huwag kang masyadong konsumisyon or masyadong bumigay sa konsumisyon sa iyong buhay. Amen? Sino rito ang nakukonsumisyon sa buhay? Amen? Panahon na para ikaw ay magpahinga sa presensya ng Panginoon. Amen? Ang mga konsumisyon sa buhay minsan ay pagkarami-rami. Hindi mo trabaho ang mangonsumisyon. Ang trabaho mo ay magtiwala at manalangin sa Panginoon. Tapakan po natin ang Panginoon. Oh, thank you, Lord. Pangalawa, ang taong sumunod sa Panginoon ay nakaranas. Sabi nga po natin, nakaranas. Nakaranas ng pagbabago sa buhay niya. Talagang mapapansin mo, talagang imposibleng mabago ng taong ito, pero isang milagro at tunay na milagro ang pagbabago ng buhay natin. Minsan, akala natin wala ng pag-asa itong taong ito. Mga kapatid, habang buhay, hindi po ba? May pag-asa. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat pag dumating yung pagkakataon na ma-encounter ng isang tao ang Panginoon, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago. Sabi nga po natin bago. Bagong nilikha. Hindi siya, anong tawag nito? Hindi siya yung inassemble or hindi siya finabricate. Binago talaga. Ganon ang ibig sabihin sa original na language. Alam niyo po ba yung caterpillar? Ano ba Tagalog ng caterpillar? Uod na lang, okay? Yung uod na yon, okay? Na napakaraming paa, gumagapang, at pag siya ay dumating sa punto na siya ay nagkaroon ng tinatawag na, anong tawag doon? Nalimutan ko tuloy yun. Oo, yung nagkaroon siya ng transformation. Metamorphosis, yun ang tawag doon, di ba? Which is a wonder in science. It's a wonder. Kasi yung palang uod na yon, pagka nagkaroon ng metamorphosis, hindi siya katulad na ng uod. Parang isang bago siya na creation. In fact, even the DNA of a caterpillar is different from the DNA of a butterfly. It's a new person. Ganon ang nangyayari sa isang tao na nag-decide na makakilala sa Panginoon.
Hindi na bago ang mukha, no? Ba't ganyan pa rin ang mukha mo? Na born again ka na nga. Hindi po, yung mukha, kwan po yan, by process po yan, no? Mababago din yan. Kung dati lagi ka ano tawag noon? Sibangot, habang ikaw ay tumatagal, no, ma-attend sa new life, di ba? Lalo na kung ikaw ma-attend ng life group, yung mukha mong simangot na maasim, lagiging matamis na yan. Yeah? Eventually. No, I'm just kidding. But if you are born again, you are a new creature in Christ. You're a different species. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Sabi nga rito, ang mga lumang bagay ay lumipas na, masdan mo, ang lahat ay naging bago. Kaya kung kinakailangan natin ng pagbabago sa bansang ito, walang ibang pamamaraan kundi ipanalangin natin na ang ating tagapamuno o sino mang nasa gobyerno ay makakilala sa Panginoon at talagang lakaran ang isang pagbabagong buhay. Dahil ang korupsyon ay hindi lamang ito na nagagapi sa pamamagitan ng kung anong pamamaraan, kundi ito'y sa pamamagitan ng encounter sa Panginoon. At nakaranas ng isang bagong buhay. At dahil sa kanyang pagkilala sa Panginoon, Galatians chapter 2 verse 20, sabi rito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Yan ang napakatindi. No? Hindi na ikaw, hindi na ako, na dating Edwin ang nabubuhay, sabi roon. Kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Can you say amen? Ang pananampalataya na ito'y pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay niya ang kanyang sarili sa akin. So, ang isang taong tagasunod ni Kristo ay nakaranas ng isang bagong buhay at lumalakad sa realidad ng kanyang pagkakilala. Siya ay nagiging isang instrumento ni Kristo Jesus. Itong katawang ito ay hindi na ginagamit sa pansarili. Ang ating buhay ay hindi na ginagamit sa ating pansariling gusto lamang. Ang ating buhay ay ginagamit na sa Panginoon. At yun ang isang paanyaya sa lahat ng mga mananalig. Tatandaan po natin, kayo ay binayaran ng isang napakahalagang dugo ng ating Panginoong Jesus. At ang buhay po natin ay hindi na para sa atin. Buhay natin ay para sa Panginoon na. Kaya naman, wala tayong ibang magiging naisin kundi ang sumunod sa Panginoon. Naalala ko po noon, again, sorry po kung lagi kong gagamitin yung aking personal experience. Kasi nga, wala naman akong ibang masabing experience kundi yung aking buhay lang po. Kasapagat yun ay totoo, no? Realidad sa buhay ko din. Maalala ko nga po, na nakakilala ko sa Panginoon. So, si Aling Patring, alam niyo naman si Aling Patring, di ba? Kilala niyo na ba si Aling Patring? Ilang beses ko nang sinasabi. Nasa langit na po pala ngayon, no? Si Aling Patring sabi niya, oh Edwin, yamang ikaw nakakilala na sa Panginoon. Ikaw matin sa church. Oh, saan po ang church nyo? Ay, dyan lang. Lika. Kami. Asan po yung church dito? Ay, ito. Asan ho? Sa garahe. Sa isang garahe. Na ang pader, puro buho. Sabi ko, Manang Patring, ito na ba ang church nyo? Ay, hindi. Oh, ito church. Pasok ka, pasok. Oh, isang maliit na kongregasyon, pero ang pakiramdam ko parang, wow, lahat ay nakangiti. Oh. At ikaw ay binabati. Oh, kumusta ka na? Yan, para kung kilalang kilala. Mabutit nandito ka. Sana'y lagi kang magpatuloy sa Panginoon. Parang, doon sa simbahan na aking inaatin, hindi nga ako binabati ng aking katabi, di ba? Parang, wow, ngayon ko lang naranasan ito. No? Parang, wow, welcome, very welcoming. Pinaupo pa ako doon sa
upuan. Kawayan, mga kapatid, kawayan yung upuan. Sabi ko, wow, ibang klase dito ah. Ibang klase hindi dahil sa structure ng building, ibang klase sapagkat naramdaman ko, okay? It's my first time ha. Naramdaman ko na itong maliit na community na ito, na komunidad na ito, grabe parang pamilya. Sabi niya, pagpipray namin ha, ano man ang problema mo, sabihin mo lang sa amin. Problema ko, wala akong pambili ng, hindi ko naman sinabi yun. No? Pero parang very accommodating. You know, it's my first time to experience that. And that is why it's so important that the person who came to know the Lord must come to a community with an atmosphere of a family. Can you say amen? So, tingnan nyo ang katabi ninyo. Kung hindi nyo kilala, sabi, hello kapamilya. Hindi po dapat tayo umaattend sa isang church na para nakaupo lang tayong ganyan. Aros, wala na tayong kakilala. Hindi po. Ito po ay pamilya. Ito po ay lugar ng relasyon. Ito po ay dapat na maging lugar ng encouragement. So, okay. So, naka-attend akong doon. And then, sabi niya, sabi ni Aling Patring, meron palang baptismal class. Gusto mo bang magpabautismo? Sabi, ano yung bautismo? Nabinyagan na po ako eh. Hindi, iba to. Kaya umattend ka. So umattend ako ron. Tamang-tama, meron silang baptismal class, series of baptism. Umattend ako doon. The next week, baptizan na ako, di ba? Di ba? Ganggo na nung kabilis, di ba? Para nakikita. Sabi ko, mukhang masyadong mabilis yata ito aking pinasok dito. Pero hindi po ako nagdalawang isip. Dahil doon ko naranasan, ang buhay ko ay hindi na para sa akin. Walang nagturo po sa akin, naranasan ko lang sa puso ko. Ang sinabi ko sa akin sarili, Panginoon, yaman din lamang na iniligtas mo ko, gagamitin ko ng buhay ko para sa iyo. Hindi po ba? Ganun po ang isang uri ng taong nakaranas ng tunay na encounter sa Panginoon at naranasan niya ang tunay na purpose sa buhay dahil kay Kristo at wala na siyang ibang iniisip o dinidesisyon kundi, okay, what can I do for you, Lord? Ganun din po encounter ni Apostle Paul na dating Saul. Nung na-encounter niya ang Panginoon, sino ka, Panginoon? Nagpakilala siya. And then ang pangalawang tanong ni Apostol Pablo, ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon? Hindi po ba? Two basic questions in life. Who are you, Lord? And what do you want me to do? From that time on, ay ginamit ko ng aking buhay sa Panginoon. Nawa ang lahat ng mananampalataya, tatandaan po natin, iniligtas tayo ng Panginoon at salamat sa tunay na kaligtasan na ibinigay sa atin, pero wala po tayong dahilan para sabihin gagamitin ko pa rin na aking sarili para sa aking sarili. Sapagkat tayo po ay iniligtas upang gamitin ang ating buhay para sa Panginoon. Diyan po ba kayo? Amen? Pangatlo, ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakaranas ng paanyaya, ng pagbabago, kundi nakatanggap ng isang pangako ng buhay na nananagumpay. Can you say amen? Inilagay ka ng Panginoon sa isang lugar na kung saan ay nangako ang Panginoon mula ngayon, anuman ang iyong pagtiwalaan sa akin, mula ngayon, anuman ang iyong isangguni sa akin, anuman ang iyong ipanalangin sa akin, anuman ang iyong pananampalataya, ay ipaparanas ko sa iyo ang katagumpayan. Can you say amen? Romans chapter 5 verse 11. Sapagkat kung nagahari ang kamatayan dahil sa pagsuway ng isang tao, dati noon, wala kang kapangyarihan sa buhay mo. Wala kang talagang control. Noon yun.
Pero sabi rito, lalo't higit, ang nakamtan, sabi nga po natin lalong higit. Lalong higit, ang nakamtan ng mga taong kinahabagan ng sagana at itinuring na matuwid sa Diyos. Ano mangyayari po sa kanila? Maghahari sila. Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Yan ang pangako ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, sige po, palapakan po natin ng Panginoon. Ibig sabihin, meron na pala akong kakayanan. Kung dati ako ay inaalipin ng kamatayan, kung dati ako ay inaalipin ng tadhana, di ba? Parang, yun ang lagi nating sinasambit mga Pilipino eh. Ito na ang kapalaran ko. Wala na akong, ito na ang itinadhana ng aking kapalaran. Sabi ni Madam Auring mula sa guhit ng aking mga palad, ganun na raw ang aking kapalaran. Hindi po. Sapagkat ang taong nakakilala at nag-decide na sumunod sa Panginoon, ang kanyang kapalaran ay hindi na nakadepende sa itinadhana ng kung anumang sino man. Ang iyong kinabukasan ay nasa Panginoon na, at ikaw ay isang mananagumpay, ikaw ay isang mananampalataya na makikita mo ang otoridad. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Maghahari ka. So ano ibig sabihin nito, Pastor Edin? Maghahari-harian ako? Ako na boss. Sumunod na. Hindi po. Hindi naman po. Ibig sabihin, you will be a person with authority to just walk in victory. The enemy, for the longest time, just controlled your destiny. But now you are in Christ Jesus. At ang kanyang purpose ang siyang matutupad sa buhay mo. Ang kanyang naisin, ang kanyang itinakda. Kaya maghahari ka sa buhay na ito. Alam niyo po, meron po akong isang binabasang aklat. Pero ito po talagang malalim, sapagkat pinag-uusapan patungkol sa mga anak ng Diyos sa langit at sa lupa. At isa sa nahihiwagaan lang ako, kahiwa-hiwaga lang para sa akin. Una, sabi ni Apostol Pablo, nung sila ay nag-aaway-away sa Corinthians, sa Corinthian Church, nag-aaway-away sila. Yung utang mo, hindi mo pa binayaran. Itidemanda kita. Gano'n. Nagdidemandahan sila. So nag-aalis si Apostol Pablo, sinulatan niya sila. Ano ba naman kayo? Bakit kayo nagdidemandahan tapos magpapailalim kayo sa korte ng mundong ito? Hindi niyo ba alam? Kayo mismo ang hahatol o judge na mga anghel sa mga susunod na panahon? So medyo nahihiwagaan lang ako roon, Parang, meron pala akong otoridad para humatol sa mga anghel sa mga susunod na panahon. Isang hiwaga rin po sa akin ay ganito. Doon po sa aklat ng kapahayagan, lahat daw po ng tagasunod ni Kristo Jesus, sinabi rin ni Apostol Pedro sa 1 Peter, ay bibigyan ng gantimpala at reward na korona. Bakit mo kakailanganin ng korona? Hindi po ba? Kung ikaw ay hindi maghahari at magkakaroon ng otoridad sa kabilang buhay. Nakukuha niyo po ba yung point ko? Bibigyan ka ng korona, kukoronahan ka, in fact, ang tawag sa atin ay mga mananampalataya na ang tawag ay mga pare at mga hari. Meron pang isa. Sa Ephesians naman, chapter 2. Kayo ay iniligtas at kayo ay kasamang nakaupo sa luklukan or sa trono ni Kristo Jesus sa heavenly places. Ano ibig sabihin nito? Well, mga kapatid, baka hindi nyo lang nalalaman. Kayo na mga anak ng Diyos,
lalo tigit kayo ang sumunod sa Panginoon. Kayo'y mga hari. Kayo ay may mga otoridad. So pakibati mo ang iyong katabi at sabihin mo, Your Royal Highness. Di ba? Your Excellency. But you know, this is really serious. Totoo po yan. Alam niyo po bang kayo ay program to be king, to be a royal, to have authority. And the spirits, principalities, powers, mga kademonyohan at mga demonyong yan, no? Mga demonyo minsan umaatake sa mga mananampalataya. Alam niyo po bang alam nila na kayo ay may otoridad? And that's where believers has to understand. You are more than just a human being living here on earth. You are a royalty. You are someone who has the authority. Kaya naman, tatandaan po natin, dito pa lamang sa lupa, praktisin na natin yung otoridad bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ni Kristo. Minsan, sabi na pa ating Panginoong Hesus, okay, umayo kayo. Itong gagawin nyo. Pagpalayas kayo ng mga demonyo, paggalungin nyo ang mga may sakit. So pumunta sila. Pagbalik nila, sabi nila, totoo nga. Totoo nga, Panginoong Hesus. Sumusunod ang mga demonyo sa amin. At kapag kami ay, nagka-cast out ng mga demonyo, talaga namang sumusunod sila. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Alam nyo, huwag kayong masyadong excited, no? Kasi minsan parang, wow, siyempre ka-excited nga naman yun, yung lumayas ka! Lumayas ka siya, di ba? Wow, sumusunod ang demonyo sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Natural nyo na yan. Huwag kayong masyadong excited yan. That is your authority. Ang mas ikatuwa ninyo, nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. Yon ang mas ikagalak ninyo. Dahil ang sino mang nakakilala kay Kristo ay binibigyan kaagad ng otoridad. Kaya naman mga kapatid, ang isa sa dapat na maintindihan ng isang mananampalataya, ikaw ay mananagumpay. Can you say amen? Kahit na hindi mukhang mananagumpay ang buhay mo, pero sa totoo lang, ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng otoridad. Gamitin mo lang ang iyong pananampalataya. 1 John chapter 5, verse 4-5. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos. Sino rito ang mga anak ng Diyos? Kaway-kaway lang po yan. Wave-wave lang po yan. Amen. Ang sabi rito, napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Kanina umaga po, mas ini-encourage ko po kayong panoorin niyo yung ating live stream. Bagat si Dr. Dennis Impebwa, isang kaibigan natin na pastor, taga-Uganda. At mayroon po siyang shinare na napaka-powerful. I think that is something that you need to watch. It's a prophetic words on how to fight in the Spirit. That even though you look at yourself like Gideon, kasi si Gideon ang kanyang naging mensahe doon, na nagtatago sa kuweba, na akala niya nagkamali ang Panginoon. Baka nagkamali kay Panginoon ang tinatawag na niya. Ako pinakamaliit sa lahat. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay mighty men of valor. Yun minsan ang problema natin, mga kapatid.
hindi natin nakikita ang ating sarili ayon sa paningin ng Diyos. Kinakailangan pang sabihin ng Diyos, you are a mighty man of valor. Paano nyo po nalaman yon, Panginoon? Anong inyong basihan? But you are a mighty man of valor. So kapag sinabi ng Panginoon, wag na kayong maghanap ng pruweba. Pag sinabi ng Panginoon, yun na yun. Hindi po ba? So, sabihin po natin ngayong hapon, ako ay mananagumpay. Sapagkat ako ay anak ng Diyos. Can you say amen? So lahat po ng inyong kinakaharap ngayon, sabihin ninyo, ako'y mananagumpay sa problemang ito. Mapagtatagumpayan ko ito. Bibigyan ako ng Panginoon ng katalinuhan kung paano ito haharapin. Purihin natin ang Panginoon. Come on, hallelujah. Tapos malapit na po akong magtapos. John chapter 16 verse 33. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, ito sinasabi ko para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo. Pakatibay kayo ng loob dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundong ito. Yan po ang isa sa pinaka-powerful promise ng Panginoon. Whatever circumstances that you're facing right now, let me say this afternoon service at 3 p.m., you are victorious at kung ano man ang kinakaharap mo, matatapos yan sapagkat si Jesus mismo ang nagtagumpay na dyan sa pagsubok na yan. Can you say, Amen? Kaya po kayo ay dinala ngayong hapong ito para paalalahanan po kayo na kayo'y tagasunod ni Kristo. Panghuli at pang-apat, sabi rito ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakaranas ng paanyaya, nakatanggap ng pagbabagong buhay, nakatanggap ng buhay na mananagumpay, kundi naatasan tayo na maging isang patotoo sa mundong ito. Basahin ko na lang po sa Matthew chapter 28, verse 16. At nais ko pong dalhin niyo po ito. Nais ko pong panghawakan po nating lahat ito. Sa loob ng 40 taon ng aking paglalakbay bilang isang Kristiyano, napatunayan ko na walang ibang pinakamagandang karanasan sa buhay na ito, kundi ang maging hindi lamang pinagpala ng Diyos, kundi maging isang pagpapala para sa iba. Verse 16, sabi niya, samantalang ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na ipinagbilin sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ito'y nung siya'y nabuhay na maguli, sila'y sumamba sa kanya. Ngunit ang iba'y nag-aalinlangan pa rin. Paglapit ni Jesus sa kanila, sinabi niya, naibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Lahat ng otoridad, sa langit, sa lupa, anumang otoridad yan, ito'y ibinigay na sa akin. Kaya, sabi niya rito, sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Humayo kayo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang gumanap. Turuan ninyo. Magturo kayo. Huwag lang po inyong sarilinin ang tinanggap ninyo na karanasan. Ibahagi ninyo ang inyong karanasan. Ituro ninyo, sabi niya rito, na sila'y sumunod din sa akin at sa mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan nyo ito. Tandaan po natin, ha? Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi lamang sa panahon na kayo tumanggap, hindi lang nung kayo ay sa panahon na kayo sumunod. Hindi, hanggang sa huling panahon, hanggang sa katapusan ng mundong ito. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya bilang isang tagasunod ni Kristo, magpapatuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. Magpapatuloy po tayong gagamitin natin ng buhay bilang isang patotoo. At hindi ko sasarilinin
ang magandang balita na ibinigay sa akin, ang karanasan ko na lumakad ng may katagumpayan at nagkaroon ng purpose sa buhay, hindi ko sasarilinin yon. Patuloy kong sasabihin yon sa iba. Saan mang lugar, sa trabaho po ninyo, kayo ay tinawag ng Diyos sa lugar na yan para maging isang patotoo. Kayo mismo ang katunayan na may Diyos na buhay na matapat. Ang inyong buhay ay isang katunayan na ang Diyos ay sumasa atin. Kaya naman, sabi ng ating Panginoong Hesus, bilang isang tagasunod, maging patotoo kayo. Matthew chapter 16 verse 24. At magwawakas na po ako rito. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga tagasunod niya, kung ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kung sino man ang gustong sumunod sa kanya, sabi ng ating Panginoong Hesus, napaka-importanting i-deny mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. Now, hindi naman ibig sabihin, ipinitensya na po tayo. No? Hindi po yung gano'n na ibig sabihin. Yung krus po doon ay sumisimbolo ng purpose. Pasanin mo ang pagkatawag ko sa iyo. Meron kang sariling pagkatawag. May binigay sa iyong Panginoon na sariling pagkatawag. Pasanin mo yon at sumunod ka sa Kanya. Ano nga ba ang nakikita mong pagkatawag ng Panginoon sa iyo? Ano ba ang nais niyang gawin mo sa mundong ito? Si Kristo Jesus, ang kanyang purpose ay ang pagkapako dun sa krus. Nakatuon siya doon. Ganon din sa atin. Merong purpose ang Panginoon sa iyo. Ang iyong giftings at ang iyong talents ay mga clues kung paano mo ito magagamit para sa kanyang kalwalhatian. Sapagkat sa buhay na ito, wala pong ibang pinakamagandang karanasan kundi ang masabi mo na natupad ko ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. At walang pinakamagandang statement na iyong maririnig sa kanyang presensya kundi ang sabihin sa iyo, well done, good and faithful servant. Amen? Tayo po tumayong lahat. Bago po ako magwakas, nais ko munang magbigay ng paanyaya. Kung hindi mo pa nakikilala si Jesus o hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Kanya, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Ngayon ang araw na itinakda ng Panginoon upang buong-buo mong isuko at paghariin si Jesus sa buhay mo. Dahil ikaw ay nilikha niya para maging tagasunod niya. Iyuko po natin ang ating mga ulo, ikit po natin ang ating mga mata, at kung nais mong isuko, sampalatayanan, tanggapin si Jesus sa buhay mo, tutulungan kita sa panalangin. Nais ko lang malaman kung sino ka, itaas mo lang ang iyong kanang kamay at ipapanalangin kita. Amen. Kita ko po yung mga kamay na yan, purihin ang Panginoon. Maging sa balcony po. Wag po kayo magatubili. If it is, you believe, it's time for you to give your life to Jesus. Gusto mong sumunod na sa Kanya ng buong buo. Gusto mong isuko ang iyong buhay sa Kanya. Taas mo lang iyong kanang kamay. Hallelujah. Meron po ba? Amen. Sa pahong panyaya, hindi ko kayo pahihiyain, pero nais po namin kayo makilala dito sa harapan. Please come here. Punta po kayo dito sa harapan. At kayo po ay aming ipapanal. Sige lang po, huwag po kayong mahihiya. Palapakan po natin sila, mga kapatid. Sapagkat sila ay gumagawa ng isang desisyon na talagang isang desisyon ng pagsuko sa Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung hindi mo ako ikahihiya sa harapan ng tao, hindi rin kita ikahihiya sa harapan ng aking Ama. Palapakan po natin ang mga ito. Praise God. Sige po, dito po kayo. Hallelujah. Praise the Lord.
Ito ang araw na ginawa ng Diyos para isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hintayin po namin kung kayo po ay nasa balcony. Come forward lang po. Hallelujah. Sabi ko sa banal na kasulatan, kung ipapahayag ng iyong bibig at paniniwalaan ng iyong puso na si Jesus ang Panginoon, maliligtas ka. Juan Kapitulo 1, talatang 12, sabi roon, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatan, kapangyarihan na maging isang anak ng Diyos. Ngayong hapon, tatanggapin natin siya. At sumunod po kayo sa panalangin ito. At sabay-sabay po natin nasambitin ng ating bibig at paniwalaan ng ating puso. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako at gawin niyo po akong matuwid sa inyong harapan. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo, ako'y maglilingkod sa inyo, at ako po ay inyo na pong isang anak. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. It's a very short prayer, but I believe na mayroong ginawa ang Panginoon sa puso po ninyo. Nais po namin, at ito'y saglit lang po, nais po namin na kayo ay magkaroon po ng kaunting kaalaman sa ginawa nyo po ngayong hapon. Kaya nais ko pong, sino po ang maglilid sa si Pastor Cox? Sumunod lang po kayo sa kanila, may bibigay lang po kaming regalo sa inyo. Pero salamat po sa inyong pagtalima. Amen? Palapakan nga po natin. Hallelujah. God bless po. Sige po, sumunod na po kayo sa Kanya. Taas po natin ang ating mga kamay, mga tagasunod ni Kristo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa lakbayin na inyo po, Panginoong, ibinigay sa amin, na kung saan nandun may kapahingahan, kami po ay magpapatuloy na maglilingkod sa inyo. Pagpalaan niyo po ang inyong mga anak, at naway sa linggong ito, maranasan po nila ang inyong patuloy na pangunguna, ang inyong patuloy na pagpapala sa kanila. Diadalain ko po, Panginoon, na ingatan niyo po sila saan man po sila pumaroon. Ano man po ang kanilang gagawin, salamat sa mga anghel mo na papalibot at mangunguna sa kanila. Salamat, Banal na Espiritu, sa inyong wisdom, sa inyong katalinuhan na patuloy na ibubuhos sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo.